Alam mo, yung sinasabi ko na pagkatiwalaan mo yung katawan at isipan mo. Ang ibig sabihin kasi nito, no, yung anxiety disorder, kapag diagnose ka na ng anxiety disorder, ang ginagawa kasi nito sa'yo ay nililin lang ka nito at tinatakot. Ngayon, yung katawan kasi natin, yung katawan mo at saka yung isip mo, ay nagre-react lang yan sa kung ano yung trabaho niya. Ibig sabihin, nagre-react siya kasi ganun yung mekanismo niya. Ibig sabihin, yung panlilin lang ng anxiety natin sa atin ay nire-reactan yun ng katawan natin at saka isip natin. Kaya nga sinasabi ko na kapag nagre-react yung katawan at isip natin, ipagkatiwalaan natin yun. Kasi nga, yun yung, kumbaga, sintomas lang yun ng anxiety natin. Kasi kaya ko sinasabi na pagkatiwalaan kasi nakapagpa-check up naman na tayo, di ba? Normal lahat yung check up natin. At saka yung iniisip naman natin, hindi naman nangyayari. Di ba? Kasi imahinasyon lang at saka katang isip lang. Kumbaga yung iniisip natin, hindi kasi yun actual. Hindi yun action. Kaya sinasabi ko na pagkatiwalaan. So ibig sabihin ng pagkatiwalaan ay acceptance lang din yun. Yung ibang paliwanag doon sa sinasabi na tanggapin yung mga nararamdaman nyo na mga pangit. Ibig sabihin, pagkatiwalaan nyo yung mga nararamdaman nyo na hindi maganda. Kasi yun ay symptoms lang ng anxiety disorder. Dahil wala namang ibang makakapagbigay ng pagtitiwala sa inyo kundi yung sarili mo lang din, kundi ikaw lang din. Kasi tingnan nyo, yung nararamdaman mo, di ba, pinagkatiwala mo sa kaibigan mo, sa pamilya mo, sa albularyo, o sa doktor, o kung kani-kanino man, di ba, nandyan pa rin. Hindi naman nawala, di ba? Ang point ko dito, hindi naman nila katawan yung katawan mo. O bakit ikaw mismo na sarili mo ay hindi mo pinagkakatiwalaan, o bakit ibinibigay mo yung tiwala doon sa ibang tao na ikaw man yung mas nakakakilala o mas nakaka-experience dyan sa nararamdaman mo tungkol dyan sa anxiety mo. Di ba? Kasi kung ganun kayo o ganun ka, ituturing mo talaga. Ibig sabihin ba, yung kung wala kang tiwala sa katawan at isipan mo, ay ituturing mo talaga ito na isang malalang sakit o yung iniisip mo mangyayari. No, kasi nga wala kang tiwala eh. Pero ang totoo, wala naman talaga yan. Yun nga, yung sinasabi nga na nililinlang lang kayo. Nililinlang ka lang ng anxiety mo. Kasi pag nakakaranas kasi tayo ng pangit na pakiramdam, panic attack, o kung ano-anong mapang-asar na kaisipan, ang paliwanag nga doon ay walang iba kundi yung nervous system natin ay nagre-rewire siya. So ibig sabihin yung nagre-rewire siya, yun yung sinasabi na nagtratrabaho lang yung katawan mo sa paraan na yun yung mekanismo niya. So kaya kailangan natin gawin lang, yung gagawin lang talaga natin ay walang iba kundi magtiwala. So ibig sabihin yung pagtitiwala na yun, tanggapin natin yun na ganun yun. Okay? Hindi yun hindi yun isang masamang mangyayari, o isang pangit ba na kumbaga yung halimbawa nakakaramdam ka ng
nahihirapan kang huminga is sasabihin mo na agad na yun ay may diferensya ka na sa lungs, yung puso mo atakihin ka na. Hindi yung ganun. Ganun din sa iniisip mo na mangyayari yung iniisip mo. Mangyayari yung mga kinakatakutan mo. Hindi rin yun ganun. Kasi kaya nagkaganon lang, kaya ganun yung mga nararanasan mo. Kasi nga yung katawan at isipan mo nga, no, ulitin ko, nagtratrabaho lang siya sa paraan na yun yung mekanismo niya. Kaya yung mekanismo ng katawan at isipan mo ay pagkatiwalaan mo yun. Kasi walang ibang gagawa nun kundi ikaw lang talaga. Kasi kung hindi mo yung gagawin, ang pagkatiwalaan yung katawan at isipan mo, ibig sabihin yan, itinuturing mo talaga na malalang sakit yung nararamdaman mo. Yung iniisip mo, yung mga pangit na kaisipan mo, yung mga nakakatakot na kaisipan mo ay mangyayari. So, kapag ganun yun, magtutuloy-tuloy yung paghihirap mo. Magtutuloy-tuloy yung mga pangit mo na nararamdaman. At yun ay ibig sabihin hindi ka nagtitiwala sa katawan mo. Kasi kung may tiwala ka sa katawan at isipan mo, hindi ka matatakot doon sa mararamdaman mo at lalong-lalo na doon sa iniisip ng isip mo kasi nga may tiwala ka.